bless you, the beloved selected singers. Purihin po ating mahal na Panginoon. Pag lahat ito mayo, mga minamahal bilang pagbigay galang sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Aking pong binibig mong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy Vinias. God bless you, and beloved preacher, Juju Abad. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Huwag mahina man. Praise the Lord. Yun ang mga singgit na mabusog. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun po, ang mga pinagpapalang anak ng Diyos. Malakas mag-praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, nakinig Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang magkataong galubos sa amin. And sa araw ito, binigyan mo kami ng kalayaan, sa isa masama mo kami, just to remember and celebrate, hallelujah, the suffering, the cross of Calvary, that your body is broken for us, and your blood was shed for us, Lord, for the remission and cleansing of our sins. Thank you so much. Lord, it's this time you've given to us, Father, Lord, sa mga kapatiran, sa masama kami. To the First Lady, Permanent Muro Pastor, and time prophet, to God, thank you so much that you bless me part of my service. Until now, we feel the presence. My God, thank you so much, Lord. Hallelujah. For the great love and kindness and love and mercy to us and every of us, my God. Hallelujah. Please, obey the man, stand in the brethren. We see the new ones, Lord, and we love, with us viewer, Lord. Bless so much that I bind Satan cast out him resist right now, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs to our loving God, our risen Savior. I give double honor and respect to our dearly beloved and holy evangelist, Minister Lamida, the end-time prophet of our loving God, and we always treasure and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Linag Malvin, our beloved children, and the whole Alvida family. And I greet to my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, and to all of you, my dear brothers in Christ, at sa ating mga webcast viewer who are watching right now. At I greet also my beloved Tit, Alan Salim Smith, beloved Bishop Luke sa Indiana, sa ibang bansa po, at sa iba pang nanonood po sa ating mga webcast viewer sa iba't ibang bansa po. At we acknowledge all beloved Barry Paulo, Colminas, kasama po natin na nagarating lang sa kanina umaga, wala sang tulog, at sa beloved Sir Blony, Carlos Kat, Jarulio, at sa lahat natin mga technician, Badir RB, Badir Makmak, at sa ating mga organist, Badir Aljon. Nagpala po tayo nga galing sa Maine, pinadala dito para samahan tayo hanggang ito sa anniversary natin. Amen. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen ba? Sinong pinagpapala? At sa mga kapatiran natin, galing po ng Initaw, galing po ng Iligan, Lugait, Mantikaw, galing pa po ng mayroon pa gani sa sa unahan ng Iligan, ano yon? Linamon, di ba? At dito po sa dako ng Claveria, Baungon, Talakag, Hasaan, Naguluan, kasama natin sila ngayon. Dito po sa taga CDO. Amen. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. So, sa araw na to, pag-aralan po natin ito na divine provision. Divine provision. What does provision means in the Bible? Ano bang ibig sabihin ng provision sa Biblia? So, ang ibig sabihin ng provision in the Bible is the providing or supplying of something. Something, especially for food or other necessities, arrangement of preparation beforehand, and for the doing of something, the meeting of needs, the supplying of means, etc. Nasundan nyo ba? Walang mahaba. Ulitin ko Provision meaning the providing, pag-provide, din supply, pag-supply of something, mga bagay-bagay, especially for food, para sa pagkain, and other necessities, meaning sa iba-ibang mga pangailangan. Arrangement of preparation beforehand. Kita mo? Arrangement
of preparation beforehand. May mga arrangement, preparation before pa mangyari yung anong dapat gawin natin nga kasalan. As for doing of something, paggawa ng mga bagay-bagay, and the meeting of needs. Meeting, pagmimit, pagtagpo sa lahat ng mga pangailangan. The supplying of means. Lahat ng mga means, kailangan matsuplayan. Etc. Marami pa. Yun po ang itawag na provision. Divine provision. Kasi magdataga ko, sa maningwali ni Brandy, parang puro naman yung preparation supply. Siyempre, natural po. Kung hindi natin ito i-preach, hindi nyo po malaman anong ibig sabihin ng tinatawag na divine provision. Amen ba? Kaya pinapangaral natin ito para maunawaan ng bawat isang ganito pala. Ganito palang ibig sabihin ng provision. Divine, makalangit, makadiyos nga pag-supply, pagpuno sa lahat ng bagay, preparation for something beforehand, dahil mayroon tayong pinipiparar na anniversary this coming December 15. So that's why nakasulat dito sa provision, nga meaning arrangement of preparation beforehand. And for the doing of something na maraming dapat gawin natin. Sounding, gagawa ng leaflets, preparation sa lahat ng bagay, so to meet the needs of the church. Matagpo natin ang bawat pangailangan ng iglesia. And the supplying of means, in all means, sa lahat ng mga pangailangan, kailang ito ay masuplayan. Amen ba? Pero hindi kayo maka-amen. Pag mga Kristiyanong mapagmahal sa Diyos, nga isa ka covenant partner ng ating Panginoon. Covenant partner, ikaw ay isa ka, mayroon kang taong nagkakaisa ka at kabahagi ka ng katawan ni Kristo. Ang tawag, that is covenant. Amen? May pinagkaisahan tayo, mayroon tayong pinagsamahan, yan po itong na covenant. So covenant partner tayo ng Diyos. Bakit? Mayroon tayong pinagsamahan, pinagkaisahan, pinagkasunduan, umpisa ng tinanggap natin ang Panginoon, tayo lahat ay pinagpapala ng Diyos. So mayroon tayong agreement between God, between us, you, and me, and to God, nga kailangan pinagpala ako ng Diyos, pinagaling karamdaman ko, binago ang buhay ko. So I'm one of the member of the church. Isa ako sa covenant partner of God. That's why mayroon kami agreement. Bilang pasalamat sa Diyos, yung pinagpapala niya ako. So Wednesday, sambahin ko ang Diyos. Friday, sambahin ko ang Panginoon. Sunday, sambahin ko ang Diyos. Magbibigay ako ng tithes and offering, magbigay ako ng aking pledges, magbigay ako ng special offering. I want to support the church because we have an agreement from God. Ang iglesyang ito, this church, ginamit ng Panginoon upang ako ngayon pinagpapala. Gaynoon, palaboy-laboy lang ako sa kanto. Walang direksyon ang buhay ko. Walang kulay ang buhay ko. Hindi ko malaman kung saan ko paparoon at patutungo. Ngayon, one day, since I met the Word of God to preach my beloved pastor in this ministry, nung tinanggap ko ang Panginoon, isa na ako ngayon, pinagpapala. Yung buhay ko dating walang kulay, mayroon ng kulay. Yung buhay ko dating wala ng direksyon, mayroon ng direksyon. Ngayon, pinagpapala ako ng Diyos. Binigyan ako ng tahanan, binigyan ako ng sasakyan, binigyan ako ng pagpapala. Nakatapos ko sa eskwela, mga anak ko, pamilya, pinagpapala kami because what I want to do to the church. Anong po dapat magawin? Magawa ko at mahimo sa iglesia. Kaya isa ako sa covenant partner of God. So, kaparti ka. Iyan isa ka to provide the provision of the church. Amen pa? Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa, Brad, Deuteronomy chapter 28, verses 11 up to 12. Pag-ibasa. Libro sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 11 hangtod sa 12. Wa Ginoo, magaparaghan uyamot kanimo sa mga butang nga maayo,
sa bunga sa imong lawas, ug sa bunga sa imong kahayupan, ug sa mga bunga sa imong yuta, sa kayutaan nga gipanumpa sa Ginoo sa imong mga amahan, nga igahatag niya kanimo. 12. Pagabuksan sa Ginoo alang kanimo ang iyang bililhong tipiganan ang mga langit, aron sa paghatag og ulan alang sa imong yuta sa Amen. panahon niini. Ug aron sa pagpanalangin sa tanan nga buhat sa imong kamot, ug magapahulam ka sa daghan nga mga nasod ug dili ka manghulam. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Tingnan mo po yung provision ng Diyos sa tao. Anong sabi dito? And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruits of thy body, and the fruits of thy cattle, and the fruits of thy ground, and the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. And the Lord shall open unto thee a good treasure, the heaven to give him rain unto thy land in his season, and to bless all the works of thy hands, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Ang Panginoon, gawin dyan Diyos ang gawin ng Diyos. Mga minamahal, ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Make the plenteous good. Sagana nga mga pagpapala. Sa katawan mo, maging malusog ka. Wala kang karamdaman. Amen? Tanggalin ng Diyos ang iyong riyuma. Amen? The fruits of thy cattle, kung may mga kabakahan ka, pagpapalain ng Diyos. And the fruits of thy ground, kung may mga umaka, may mga lupa ka, may mga basakan ka, may mga pananim ka, pagpapalain ng Diyos. Mambunga. The fruits of thy ground. And the land which the Lord swore unto thy father to give thee. At bibigyan ka ng Panginoon ng lupa. Amen? Lupa, pagpapalain ka ng Diyos. Thus and the Lord shall open the good treasure. Buksan ng Diyos ang magandang pagkakataon, pagpapala, treasure para sa'yo. Siya mismo magbukas. Hindi ka na magsige pagkabot. Amen? Hindi ka na sige pangutkot. Siya mismo mag-abli. Sabi dito, and the Lord shall open unto thee a good treasure, and the heaven to give the rain unto thy land in his season. Magpaulan siya sa mga pananim mo, sa hindi pa panahon. And to the bless of the work of thy hands, lahat na gawin ng kamay mo, pagpapalain yan. Gagawa ka ng puto, pagpapalain yung puto mo. Gagawa ka ng bibingka, pagpalain yung bibingka mo. Lahat, sabi, to bless the work of thine hands, and thou shalt lend unto many nations. Magpautang ka sa lahat ng mga nasod sa buong daigdig. And thou shalt not borrow, at hindi ka na mangutang. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Mabuting kayamanan. Ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Terrible nga pagpapala, ang tawag niyan, divine provision ng Panginoon. To supplying, providing something, everything, ibigyan ng Diyos sa atin. Kung gagawin natin ang kanyang kalooban. Everybody say, praise the Lord. Sa 28 verse 6, anong sabi? Pag-ibasa, Brad. Deuteronomy chapter 28 verse 6. Praise the Lord. Dito sa Deuteronomio 28, kapitulo 28, versikulo 6. Mabulahan ka sa imong pagsulod, o mabulahan ka sa imong paggula. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Pagpasok mo doon, maging bulahan ka. Pati paglabas mo, bulahan. Ibig sabihin, walang problema. Pagpasok mo sa negosyo, pagpapalain ka. Lalabas ka rin dyan sa iyong negosyo, pagpapalain pa rin ka. Ibig sabihin, walang purdoy sa buhay mo. Saan ka man papasok ka lugar, pagpapalain ka ng Diyos.
Lalabas ka dito, papapalain ka ni Diyos. Walang problema. Salot dumating sa buhay. Bakit po? Pangako ng Diyos, samahan ka ng grasya at pagpapala nagbubula sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Huwag natin kulangan ang Diyos. Yan sa mga hindi nakapag-overnight, yung Bible study ni President Lulong Sibilia nung Friday dito. Si Belsasar, nga anak ng hari. Nakalimutan niya ang Panginoon. Imbis siya magbigay para suportaran ang templo, ang ginawa, kinuha niya yung mga bagay sa loob ng templo. Nagulat siya, gabing saya nila. Biglang may kamay na pumasok sa kanyang hagiharian, may sumulat. Nakasulat doon, hindi natin maintindihan ang nakasulat. Kinukulangan mo ang Diyos. Kaya tanggalin ko ang kayamanan mo at ibigay ko sa ibang tao. Pag nakita ng Panginoon, kinukulangan mo ang pagsagawa mo ng gawain ng Diyos. Kinukulangan mo yung pagbibigay mo sa gawain ng Diyos. Kinukulangan mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Pag nakita, tanggalin ng Diyos ang gipiyal sa iyo na pagpapala, ibigay ng Diyos sa mga taong karapat-dapat tumanggap dito. Isipin natin, mga minamahal, lumabas tayo sa lupa, lumabas tayo sa sanlibutan, tayo po'y hubad. At tayo po'y galing sa alikabok. At ang ating buhay, gikan lamang sa ilong, ihuyupan ng tayo ng Diyos. Nabuhay tayo sa lupa because of the power of the Lord from His Spirit to His nostril. Galing hinuyupan ng tayo ang hangin, nabuhay tayo. Alikabok tayo, clay tayo, pinurma ng Diyos. But because of the power of God, nabuhay tayo, naging tao tayo sa lupa, at ng Diyos nagpakain, nagpatubo sa atin, mga binamahal, nagpabihis sa atin. Ngayon, pinagpapala na tayo ng Diyos. Noon yung damit natin, tampi-tampi, dahon niya kahoy sa unang panahon. Ngunit ngayon, napakamahal na mga blazer niyo. Sinusuot yung sapatos na pakamahal. Mga damit niyo, hindi niyo binibili sa ukay-ukay, binibili niyo sa SM. Bakit? Kaya na natin. Bumili. Bakit? Pinagpapala na tayo ng Diyos. Sobra-sobra yung pagpapala mo, kapatid. Mga huwag mong kulangan ang ating mahal na Panginoon. Lalo mo pasobrahan ang para sa Diyos. Sabi sa exhortation for giving, the people, such people bring much more than enough for the service of the work of the ministry. And the Lord commanded them to make. Ang Diyos nag-utos na gawin mo to, commanded to make. Na dapat unahin mo, pasubrahan mo ang para sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong kulangan. Well, kuminsan, pag tanggap natin ng pagpapala, sweldo, mas unahin pa natin bili yung magandang damit kaysa ating mga tithes and offering. Imatira na lang ang sensilyo sa ating piniling damit na maganda. Yun ang kuna natin testimony. Mali. Dahil kukuha tayo ng ating tithes and offering sa ating buong gross income. Ano yung gross? Buo. Katibukan mong income. Wala mo pa nabawasan. Baging wise tayo. Ang mga pastor, wise. Pag may mga kapatid, magpa-counsel, mga pastor, paano po yun? Pagtanggap mo ng sweldo ko, marami nang bawas eh. May is, may GSIS, may talan, marami na. Sabi ng mga pastor, kung wise kang Kristiyano, wise giver ka. Dahil yung buhay mo hininga galing sa Diyos, hindi po sa iyo. Kung magkano yung payslip mo, doon ka kukuha, kakaltas ng tithes and offering mo. Kung magbigay ka ng 60%, 50%, yun ang kunin mo. Ibigay mo sa gawain ng Diyos. Huwag mong kulangan. Pasubrahan mo pa. Kahit kunti na lang ang maiwan sa iyo.
Na yung mga kinaltas sa'yo rin yan babalik pagdating ng panahon. Amen? Ikaw pa rin makinabang ng GSIS mo, ikaw pa rin makinabang. Yung PhilHealth mo, ikaw pa rin makinabang. So bakit i-subtract mo dito yung tax na piring mo? Ayaw ng Diyos po yan. So maging wise tayo ng Kristiyano. Maging wise tayo. Sabi niya, huwag nating kulangan. Si Haring Belsasar, kaya tinanggal ng Diyos yung kayamanan sa kanya. Bakit? Kinulangan niya at kinuha niya pang para sa Panginoon. Tinanggal sa niya yung kayamanan, tinanggal sa niya ang paging hari, binigay sa ibang hari na karapat-dapat na sila'y may takot sa Diyos, gampanin ang tungkulin nila, hindi na kulangan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Pinapasobrahan pa nila, pinagpapala nila ang gawain ng Diyos. Like Moses in the time of Moses. Sobra-sobrang binibigay nila kasi Moses mismo nagdeklara, mga Israelites people, stop na sa pagdala ng inyong mga love offering pledges. Kaya bakit? Wala nang sapat nga budiga nga paglagyan. Ibig sabihin, nag-awas-awas ang mga pagpapala. Ngayon, paano natin i-stop yung pagbibigay dito? Na kailanman wala pa mapuno. Punuin muna natin. Saka deklara nga, huwag na kayo magbigay. Bakit? Wala nang paglalagyan. Kaso, wala pa magkalahati. I'm sorry to tell you, mga minamahal, I love you so much. Kanina may nabigay naman ng pledges. Maaga kami nabigay ng sobre. Hindi ibig sabihin na magbigay ka agad kayo. Nabigay kami ng sobre para makapreparar kayo, makapray kayo nga, Lord, pagpalain mo ako nga makabigay ko ng 50,000, 10,000 sa pledges ko para sa darating na anniversary ko. May matagal pa eh. Kaso lang nangyari, nagbigay ka agad kayo ng sobre. Pagdating sa lamisan, gitingnan ko, tuwang-tuwa ako, pinagpray ko agad yung sobre, pagpalain mo yung nagbigay. Sinilip-silip ko pa. Pagbukas ng sobre, ang laman, 100 pesos. Mga minamahal, nakakalungkot. Ano ba yung tingin nyo ng anniversary? Yung bibilihin natin, isang pirasong chicken lang. Yung 100, makakain ka na sa Jollibee. Burger steak, 50 pesos lang. Amen. Yung 100 mo, 2 burger steak, okay, busog ka na. Kaso, ito po'y covenant partner tayo ng Diyos. Malaking gawain ito, mga minamahal. Dapat malaki rin yung pag-ibig at pagbibigay mo sa gawain ng Diyos. Maging malaki kung gaano kalaki ang pag-ibig Diyos atin, kinuha tayo sa kasalanan, pinagpala, pinagaling tayo, ganun din ibalik mo sana. Gaano kalaki in return kapag papala, ibigay mo sa gawain ng Diyos. Kaya kung namatay ka sa cancer, sa diabetes mo, grabing gastos mo, ubos ang kwarta mo sa bangko. I tell you frankly. Pero dito, because of the power of God, love of God, wala kang ginastong balaking sa ospital. Pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. So ano ngayon ang ating maibalik sa Diyos bilang pasalamat? Lagyan mo lang ba ng 100 ang imong sobre? Sabi ng preacher sa Maramag, sabi ang Bilhabid Opi, pinalabas ko ng laman ng damdamin ko sa magigsunan tumaging Domingo, Sunday. O bakit? Sinabi ko na sa kanila, kung may pera lang Diyos ka sapat, hindi na ko hingi sa inyo ng pledges, especially para sa anniversary. Kami lahat mo gastos, kami magpakain sa inyo. Pero wala pong pera, walang sapat. Kaya humingi ako ng tulong sa inyo, pagkakaisang puso, para makaroon ka mo ng pasanin sa gawin, at kamo rin ang pagpapalain ng Diyos. Sa inyong tinutulong siyang binibigay. Dahil sabi ng Biblia, ang nagbibigay ang siyang tatanggap ng pagpapala. Hindi po kami. Sinabi ko na, beloved Opi, ilang last year, gusto ko sa simbahan ng anniversary, kaya tama-tama lang yung budget. Sabi isang kapatiran, hindi tayo sa may air condition, ba't kami na bahala? So dito lang, Brad, kayo tama. Kami na bahala, Brad. Last hour, 2 days na lang. Sabi niya, mayroon bang kami dito pagpapala, Brad?
Yung aming touch the piring, nandito sa aming gastos. Sabi ng preacher, para akong mahimamatay, beloved OP. Ayaw ko naman masakitan sa pagsabihin ko na hindi mo dapat gamitin ang touch the piring mo para gastos mo sa pagkain sa anibersaryo. Dahil touch the piring yan, ibigay mo rito sa church upang pangpalain ka ng Panginoon. Ipang-pray natin, ibalik na nyo sa makalibong bisis sa iyo. Yung ating anniversary, kaya humingi tayo ng pledges love offering. Bakit? Extra yung money yan para to prove the sincerity of your love to God, nga kaya mo mag-supply, mag-provide ng Iglesia from your heart, puno ka ng pag-ibig, hindi kasama. Yung touch the piring nyo, ibigay nyo yan sa gawain Diyos, ipang-pray namin para magpalain kayo. Bakit? Kinukunan pa namin yan ng ministering tithes, ipadala sa CDO, ipadala sa Manila, upang basbasan ng mga pastor David Chili ang papapala, ibalik sa atin ito, magpalain tayo. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa patakaran ng iglesia. Ikaw magastos, magbutbuot, wala kang pagpapala, Brad. Kung sabihin ko, masalot ka, baka sabihin mo, oy, gukman mo ko, Brad. Pero yan ang totoo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, marami ditong kapatiran, hindi ko na ibanggitin kaya hindi maganda. Marami siyang pangako. Kuya, magbigay ko 50 mil. Magbigay ko na ganito. Lumagat ang mata ko sa iyong pangako, walang dumating. Sabi ko, bahala ng Panginoon. Pagdating ng panahon, siningil siya ng Diyos sa kanyang pangako. Bigla nagkasakit ang kanyang parents. Sa loob mismo ng sambahan, nagkasakit. Ilang beses yan. Kaya bakit? Magtataka ka. Sa loob ng sambahan, atakihin ka? Questionably. Bakit? Mayroon kang pinanggako sa Diyos na hindi mo tinupad. Kaya sabi ng Biblia, huwag kang manggako sa Diyos. Sa langit, kaya ni trono ng ating Panginoon. Kung mangako ka, if you make a vow, see to it that you must to do it your vow. Dahil yung pinangakuan mo, hindi yung ordinary preacher. Ang pinangakuan mo, ang Diyos sa langit. Dahil yung pinapangako mo, hindi yan para sa kanyang bulsa. Para yan gamitin sa gawain ng ating Panginoon. Ang Diyos ang magbalik siya ng pagpapala. Pag hindi mo gawin yan, ang Diyos din ang magbigay ng salot sa buhay at pamilya mo. Nakakalungkot. Acts chapter 5, verse 1 up to 7. Si Ananias sa Sapphira nga mag-asawa, nangako sila sa Apostol Pedro. Apostol Pedro, ipagprimo. Bang mabili ang aming lupa, lahat ng binta na presyo. Wala kaming kunin kahit 1 sentimo. Ibigay namin sa iyo para may igastos sa iglesia. Malis sila mga asawa. Nabili ang ilang lupa, ilang bilyon. Na nakatanggap ng milyon, ito tandaan nyo, ang tuso, ang demonyo. Pag makatanggap ka na ng pirang malaki, papasok sa isipan mo, sabi na mo, huwag ka na maghatag. Huwag ka na magbigay. Yayaman si Brad Andy. Hindi po akong yayaman. Ikaw pang magbigay. Nasabi niya, magbigay ka, o ikaw, bibigyan. Hindi yung tumatanggap. Sabi ng Acts chapter 20 verse 35 mapalad yung tumatanggap kaysa, mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan ang pagpapala ng tumatanggap. Wala. Sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yung nagbibigay ang mapalad. Wala sinasabi nga, mapalad ang tanggap. Wala. Mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Tandaan nyo yan, minamahal. Kaya magbigay kayo, huwag mo isipin, yayaman yung tumatanggap. Mali ka. Isipin, magbigay ka nga magbigay. Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yung mga tumatanggap, walang sinabi ng Biblia nga, mapalad ang tumatanggap, wala. Kaya pagdating na niya sa Sapphira, nauna pa yung asawa. Pedro, pasensya ka na. Ito lang yung nabili. Si Pedro, anointed by the Holy Spirit. Sabi niya, bakit panintulutan mo
na kayo mag-asawa magsinungaling sa balang espiritu. Sabi niya, hindi ako ang iyong sinungaling, ang Diyos. Pag-rebuke ni Pedro, tumba si Sapira, patay. Binuhat, linibing. Dumating naman si Ananias. Ganon din. Pedro, ito lang yung natira. Bakit nag-aisa kayo ng asawa mo na magsinungaling ka mo sa Diyos? Tingnan mo yung mga binata. Ngayon pa dumating. Naglibing sa asawa nyo. Maya-maya siya tumba. Patay rin. So mga minamahal, hindi po tayo pwede magsalita ng patapos na hindi natin gawin. Dahil yung ating Diyos, Tito Jesus said, buhay nga Diyos. Ang Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, Diyos ni David, Diyos ni Solomon, Diyos ng mga apostoles, Diyos ng ating mga pastor, siya pa rin ang Diyos natin, hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ang mga unang panahon pinagpapala, sumunod sila, ganun din tayo. Pagpapalain din tayo. Bakit? Sumusunod tayo. Pag hindi ka sumunod, sumpa ang darating sa buhay natin. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag tayo magbiro, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo, magkaroon ka munang generous heart. Yung generous heart, freely giving, malaya siya magbigay, walang pag-alinlangan, puno ng pasanin, puno ng pagmamahal. Hindi siya nagsayang sa kanyang binibigay. Bakit? Magbigay man siya ng malaki, sabi niya pa, kulang pa yan, Brad. Hindi siya nahinayang sa kanyang bibig. Gaano man kalaki, hindi siya nahinayang. Sabihin niya pa, Brad, wag mo lang sabihin. Maliit pa yung binibigay ko. Magbigay ng 200,000, sabi niya, maliit pa. Pero may ibang tao na hindi wala silang pusong mapagbigay, magbigay ng 2,000. Sabi niya pa, Brad, sabihin mo nagbigay ako 2,000. Nagmayabang na. Ba't sabihin mo, nagbigay ko ng electric pan? Tapos titingnan mo yung brand, China, Taiwan. Isang linggo lang ikot, tik, hindi na. Kung magbigay ka lang naman sa gawain, piliin mong the best. Matabang tupa ang ibibigay mo. Yung pinakadabis, makinis, mataba, iniba mo sa iba. Kumbaga with regards to money, yung pinakamalaki, malutong, ibigay mo para malinis, para magamit sa gawain ng ating Panginoon. Huwag ka maging katulad ni Cain. Nagbigay nga siya, kinuha, pinitas sa mga halaman niya, mga pananim niya. Yung kinuha lang, yung may mga uod na okra, may mga uod nga okra, mga talong nga may uod, mga sitaw nga may uod, kalabasa may mga ulod. Linagay doon sa harapan ng Diyos, hinalad. Nagulat siya, bakit ilang oras na walang apoy bumaba galing sa langit? Bakit? Hindi natuwa ang Diyos. Bakit binigyan mo, Panginoon, hari sa mga hari? Ang ibigay mo, grabe mga taringkison, may mga kurikong, ibigay mo mga sira na, ibigay mo yung mga may uod. Mga minamahal, kung ang Diyos mahal mo, na siya nagligtas sa iyo, dapat espesyal nga bagay ang ibigay mo sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Hindi basta nagbigay ka lang, tapos na hindi po yan. Katulad yun sa mga halimbawa, sa mga opposite sex. Ikaw, litaw, may gusto kang dalaga. Example lang without malice. Siyempre, mahal mo isang babae, para mabigyan pansin ka ng isang babae, talaga magbigay ka ng regalo ng the best. Amen ba? Amen ba? Kaya kung bibili ka lang, magbigay ka ng chocolate niya, 2.5 is, sabi niya, mingon tong babae, basta man nga pang uyab sa akin nga, small time man. Hindi ka tanggapin. Pero kung may mang uyab dito na
Yung chocolate niya ay galing pa ng Amerika. Salamat imported pa. Everybody say, bless the Lord. Amen? Regaluhan mo siya ng ipit. Galing pala kay ukay. Siyempre, ganun lang bang mahal mo sa akin, ukay-ukay lang. May nagregalo galing sa SM, may tag pa, may balot. Siyempre, tanggapin yan, ay SM pa. Lalo sa Panginoon. Yung ibigay mo, yung pinaka-the best. It's worth. May halaga ang binibigay mo. Dahil mahalaga yung kaligtasan na tanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kaya bayaran ng buong daigdig na kayamanan ang kaligtasan na tanggap natin sa Diyos. Walang ikabayan, walang ikatandi. Ngayon, ganunin lang natin. Kaya ulitin ko, pasensya na kamo. Tapos, para sa ating anibersaryo, sabi ni Beloved Brother Jojo, rough estimate niya lang, 300,000 gagastusin. Rough estimate lang yun Sobra pa. Abuting 400,000 pa, mahigit. Ngayon, hindi ko naman ginaniglik yung binibigay nyo, galing sa puso yun Kasi base wala ka talagang hanap buhay, pira. Pero mga minamahal, dapat matagal pa man yung 15, iniipon mo muna. Ngayon, 1 gatos. Sunod araw, 1 gatos, di 200 na. Sunod araw, may 100 ka na, 300 na. Dapat binuo mo muna. Base mamaya, pag-abot ng before ng December 15, yung naipon mo na 100, iniipon mo, baka maging 3,000 na yan. Di! Matuwa tayo sila man sa sobre mo, 3,000 sab. Nagbigay ka na ngayon, ang laman 100 ra. Bawian nyo to. Please lang, bawian. Kung hindi nyo mababawi, kay maulaw naman ka, dugangi. Dagdagi pa. Bisan di ka na tagaan sobre, marami naman sobre Bili ka sobre nga 25 centimos na yung sobre. Bibili ka ulit ng sobre. Mag-ipon ka na. Malayo pa man Ano ba sa ngayon? Ha? 20? Layo pa. October 27 pa man May halos 1 month mahigit pa. So, madagdagan mo pa yung binibigay mo. So, yung 100 mo, baka maging 1 million yan. Amen. Grabing lukso ko siguro pag yung 101 million, ay salamat. For the first time in the history, yung naghihimay 1 million, solve our problema. Amen. Makabili pa tayo ng bagong sasakyan. Bakit? Hindi na magamit yung Starex. Bali lahat yung chassis. Binuntahan ng buyer dyan Sir, binta mo tong ko. Sabi, magkano binta mo, sir? Sabi ko, 200,000. Pagsidip niya. Tumawa yung buyer, sabi niya, Brad, pwede 30 mil na lang. Sabi ko, parang niloloko ako. Bakit? Sabi ko, 30 mil, anong tingin mo? Starex siya. Wasak na yung ulo Bali pa yung chassis, anong gawin ko doon? Makina, original pa yan. Napahiya ako, 30 mil lang yung presyo kung may magbigay ng 1 million, di gagastos tayo sa anniversary ng 400,000, di may 600,000 pa. So makabili tayo ng bagong Innova. Brand new na. Amen. Si Saudi naman nag-amen. Kamu hindi mo nag-amen. Kaya may mga kritiko man ang kapatiran. May mga kritiko. Hindi man mawasan na may kritiko. Yung ato day play di, si bili lang ni Brandy ng sasakyan nga bago. Pangwartan lang ta. Mga kapatid, alang naman pasakyon yung kami sa bali na yung chassis. Kung mahulong usap kami sa bangid, patay kami tanan. Matuwa pala ka mo mamatay, Siguro may nalangin pa sayang, hindi namatay sila. Napilay lang. Siguro mayroong kapatiran dito. Kaya na nag-praise ako na iba, nagmiyak Salamat, iningatan sila. Meron talaga nagagising.
Siguro isip niya, sa sunod patay na yan. Para may natutuwa pa siguro mamatay kami. Sino natutuwa mamatay kami? Taas yung kamay. Marami. Marami. Sige, taas ng kamay. Sige pa mahipay. Marami palang gusto mamatay kami dito. Sino naman gusto mabuhay pa kami? Kung ako tanongin nyo, sino ba naman to gusto mamatay? Amen? Gusto natin buhay tayong balikan ng Diyos, mga minamahal. Espesyal, kunin tayo ng Panginoon, wrap up together in heaven, dalhin tayo sa langit. Hindi na magtagal. Kaya yung buhay natin dito sa lupa, mga minamahal kong kapatiran, maliit na lang ang oras natin. Our life now and time here in this earth is very short na lang. So, sayang yung mga naipon, yung pera sa mga bangko, na maiksi na lang ang oras natin. Baka pagdating ng panahon, hindi nyo na ma-withdraw. Sayang. Makinabang si Hindrese. Siya pang magtatak sa atin ng 666. Kaya idandahanin nyo na. Dandahanin niya na withdraw. Gagawa lang ka mo ng kahadirios yung bahay, ilibing sa ilalim yung bahay mo. Yung hindi ginabahaan, kaya pag nabahaan, mabasa, wala nang mangyari. Isipin nyo na. Ngayon, anibersaryo, mag-withdraw ka na. Amen. Tulad nung last year, sabi ko 100,000 yung ating binyo. May kapatiran. Pag sunod yung araw, lumapit, labid opi. Umiyak ako sa preaching nyo Natulog o gabi, kinausap ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, magbigay ka 50 mil kay Brandy. Binigay sa 50 mil, umiyak, tumululuwa ako, salamat Lord. May mga kapatid naman maghininto ang puso na kinakausap ng Panginoon. May nagbigay 50 mil. Sabi ko, Lord, 50 mil na lang kulang. Sunod na araw, may nagbigay naman 30 mil. Tumulong-luwa ako, salamat. 20 mil lang kulang, Lord. Sunod na araw, may nagbigay 20 mil. Sirado 100,000 na. Pagbigay nila, sabihin, Brad, ayaw pag-iwali sa pulpitong nagbigay ko ng ganitong halaga. Mga wise, hindi naman natin sabihin yan. Para ang Diyos na bahala magbabalik sa akin ng pagpapala. Kaya sabi ng Biblia, if you give it secretly, the Lord will reward you also secretly. Hindi naman kailangan ibugkas mo yan. Sikrito. Biblically. If you give it secretly, our Father in heaven will reward you and return your blessing secretly. Si Kristo lang, in all means. Lahat na gawin ng kamay mo, sa Biblia, pagpapalain ka. Papasok at lalabas, pagpapalain ka. Pagpapalain yung katawan mo, papalain yung lupa mo, papalain yung mga pananim mo, pagpalain lahat ng bagay. Ay sabi ng Biblia, hindi ka na mangutang, ikaw ang magpautang. Sino bang maraming utang dito? Itaas yung kamay. Wala mga utang, ha? Praise the Lord, wala kayong mga utang. Ibig sabihin, pinagpapala kayo. Kayo na ngayon magpautang. Kaya pautangin niyo ako. Para may gastos tayo sa anibersaryo. Amen? Amen? May ibang hanggang pangutang May ibang mga tao mangutang. Mangutang halimbawa, mangutang sa church. Pag pangutang, Brad, bayaran kita sunod adlaw. Handod ka raway kabayad. Pero wala akong kapaningil, Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Iba naman yung mga preacher, mangutang sa kapatiran. Brad, pautangin mo muna ako ba? May gastos na ko sa anniversary. Magkano, Esther? 50 mil. Laki pa naman. After anniversary, bayaran kita. May naka-istorya ako. Alam mo, beloved OP, inabot na lang ng 6 months, hapos na anniversary. Sunod nga tuwig, anniversary naman, hindi binayaran yung 50 mil. Kaya simple kami, nahiya kami sa Diyos. Alam mo sa church, ang ginawa namin, Esther, pledges na lang namin yan. Sabi namin, salamat, Pastor Lord, salamat. Hindi po ganon.
ang utang dapat bayaran. Ang touch no piring dapat ibigay. Ang pledges dapat ibigay. Ang love offering nyo dapat ibigay. Dahil doon kayo sukatin ng Diyos kung hanggang saan ang inyong pagmamahal sa Panginoon. Ulitin ko po, divine provision. The providing or supplying of something, especially for food or other necessities. Arrangement of preparation beforehand. As for doing of something, the meeting of needs, the supplying of means. Yan po ang divine provision. Kung maintindihan nyo yan, mga minamahal, walang ibang gagamitin, kayo. To meet the needs and supply all the means of the church. Kayo ang gamitin ng ating mahal na Panginoon upang kayo rin ang pagpapalain. Kaya sa Biblia, ang nagbibigay, siya ang tatanggap. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Last verse na lang, Brad. Acts chapter 20, verse 35. Libro sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 35. Sa tanang mga butang, gikapakita ko kaninyo nga ang mga maluyahon kinahanglan inyong tabangan pinaagi sa ingon nga pagbudlay. Amen. Nga magahinumdum kamo sa pulong sa Ginoong Hesus. Nga siya gayud mao ang nagsulti labi pang bulahan ang paghatag kay sa pagdawat. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Sabi ni Pablo, I have showed you all things. Pinakita ko na sa inyo ang lahat ng bagay kung paano aking paghirap upang suportaran ko yung mga mahina. At alalahanin niyo ang salita ng ating Panginoon Hesus nga kanyang sinabi, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga minamahal, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Napakadakila niya. Pag nakita ng Diyos ang iyong puso bukas sa kanyang gawain, pasukan yan ng pagpapala na bumula sa Panginoon. Iniisip mo pa lang, sa isip mo pa lang, Lord, pagpalain mo kung gusto ko magtulong sa gawain. Sigurado, mga kapatid, sikrito, bibigyan ka na ng Diyos ng pagpapala. Dahil sabi ng Biblia, and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. sikapin natin madamang presensya As we lift our hands, upang malinis ang ating puso. as we magnify your May ating naalaala ngayon name, ang katawan ng Panginoon miracles so na nagdulong sa great. Bastalban. There's no May nagdugo. one like you. Singgit, hallelujah. No one else. You are great. With the miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory And the honor and the honor as we lift as we lift our hands and worship as we magnify your as we magnify name. you. You deserve the glory You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and worship. as we magnify your name. You are great. You are great. You do miracles so great.
and no one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great. You're the miracle so great. There is no one like you. No one else. Hallelujah. Mga minamahal, Jesus, sing it, hallelujah. Mga minamahal, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag-unahin natin, pangita, hanap ang kaharian ng Diyos sa kanyang pagkamata, katwiran. Ang lahat ng bagay, idaragdag sa Diyos sa atin. Hindi ka pwede mangamba, huwag ka matakot. Pag inuna mo ang Panginoon, sa Biblia, ang lahat ng bagay, pawang idaragdag ko sa inyo. Yung nawala sa iyo, na binigay mo sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay, pawang ibabalik at idaragdag ko sa iyo. Ang ibig sabihin, wala kang lugi. Pag inuna mo ang Panginoon, wala kang lugi. Dahil sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all our needs according to His riches in glory. Ang Panginoon sa lahat niyang grasya, kayamanan sa langit, isupply niya sa atin. Pag nakita niyo yung puso mo tapat, sincero, may malaking pasanin pag-ibig sa church, sumusuporta na natin ang gawain. Sabi ng Apostol Pablo, hindi masayang ang inyong binibigay because our God shall supply all our needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. So yung mawala sa iyo ng milyon, ibalik sa Diyos ng bilyon. Hindi ka talo, hindi ka lugi. Dahil pawang idaragdag sa Diyos ang lahat nating pangailangan. Dahil yung pinupunta ng ating pera hindi sa ibang lugar, kundi sa gawain ng Diyos. Si kalago ng iglesia, si kalambo ng iglesia, sa pagtulong sa iglesia. Di isa ka sa covenant partner of God. Mga minamahal, para mawala ang pag-alinlangan natin pagdua-dua, itaas yung kamay. Magsisi tayo, manginulsol, manalangin tayo. Ipag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng pusong mapagbigay, malayang magbigay, generous heart, may pasalin na puso. Huwag natin kulangan ang gawain ng Diyos. Huwag natin pabayaan ang gawain ng Diyos. Pag kinukulangan natin at pinabayaan natin, sabi ng Biblia, tanggalin ng Diyos ang kayamanan sa atin at ibigay sa ibang tao na silang may taos-pusong puso na nagbibigay. Si Haring Belsasar, tinanggalan ng kaharian, tinanggalan ng kayamanan ng Diyos. Bakit? Imbis palaguin niyang iglesia, kinuwaan niya pang iglesia. Pinahirapan niyang templo. Kaya sabi ng Diyos, kinulangan mo ang gawain ng Diyos. Kunin ko rin ang kayamanan sa iyo, ang iyong kaharian. Balik siya sa kahirapan. Kung gusto natin tuloy-tuloy tayong pagpapalain ng Diyos, huwag natin pabayaan kulangan ang gawain ng ating Panginoon.
Magbigay ka ng sobra at higit pa sa pangailangan ng Iglesia. Suportaran mo ako. Hallelujah. Itaas yung kamay, magsisi tayo. Panginoon, Opo, wala Panginoon. Nandito kami sa harapan mo, nagsusumba mo, humingi ng patawan. Humingi kami ng kapatawaran sa iyo sa lahat naming mga pagkukulang na gawa. Kuminsan, nakukulangan ka namin. Napabayaan namin, obligasyon namin sa iyo. Naging makasarili kami. Sarili lang namin ang amin asikaso. Nakalimutan namin na may malaki kami obligasyon para sa iyong gawain. Nga dapat unahin namin. Dahil may pangako kang lahat ng bagay pawang daragdag mo sa amin. Suplayan mo kami sa lahat ng patawarin mo kami, Lord. Turuan mo kami maging tapat sa paglingkod sa iyo. May pasalin pag-ibig sa iyong gawain. Pangalangin mo ang naptaman namin, baguhin mo kami kung ang kahirapan sa amin. Puli ng grasya at biyaya ka naggaya ng pagpapala, Lord. Sunat na langin yung propeta, Malabastar. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Ang kami naman, taas yung kamay. Kung nandiyan na sa iyo ang tinapay at ubas, mga minamahal, ang tinapay, ordinaryo lang ang tinapay. Ngunit kung basahin natin ang testamento, yan po ay sagrado. Ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon yan. Nga nadurog sa krus ng Kalbaryo upang tayo maging isa sa kanyang katawan. His body, His broken body, upang tayo maging isa sa kanyang katawan. Na dapat madurog din ang ating katawan kasama ng Panginoon upang tayo matuto magmahal sa kanyang iglesia. Huwag natin sarilihin ang ating sarili. Kundi titingnan natin ang kanyang church. Because we are the member and the body of Christ. And member in particular. Ganun po mga minamahal. Napaka-importante ang katawan, iglesia ng ating Panginoon. Kaya magsisi po tayo sa Biblia. Susiin natin ating sarili before tayo kumain ng tinapay at ang uminom ng ubas. Ang kumain at uminom na hindi karapat-dapat, hindi takos, kakain sa tinom ng salot sa kanyang buhay. Itong dahilan kung bakit marami ng hina, marami nagkakasakit, ang ibang namamatay. Hindi natin binibigyan ng importansya, halaga itong katawan ng Panginoon at yung dugo paghirap sa Kalbaryo. Kaya sabi ng Biblia dito, because wherefore, as we open, we eat this bread and drink this cup, we should do the Lord's death till He come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Examine himself. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For that eat it and drink it unworthily, eat it and drink it damnation to himself, not discerning the Lord's body. Wala daw natin gigahinan ang lawas ni Kristo. Kaya maminamahal, itaas yung kamay. Habang inawakan natin yung tinapay, isipin natin, simpleng tinapay. At ito'y simbolo ng laman ng Panginoon. Anaduro, tinusok nilatigo ng mga tao. Jesus.
At nagapasalamat na siya. Iya tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na dadurog dahil sa inyo. Gawin natin ito, kanin natin sa pag-alala sa akin. Kainin natin ang tinapay, minamahal. Hawakan natin yung obas. Katapos sa hapunan, kinuha ang kupa. At sinabi, ito ang kupang bagong testamento ng aking dugo. Gawin niyo ito sa palagi at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Singgit, hallelujah. Purihin natin ang pinalaman, Lord. Salamat, 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 salamat. Nga sa araw na to, pinagkaisa mo kami. Inisa mo kami sa araw to upang mabuo mong iglesia ay mong katawan. Salamat sa pagpatawad mo sa amin. Salamat sa paglinis mo sa amin. Salamat sa pagturo mo sa amin. Salamat sa pagsangkap mo sa amin. Salamat sa pag-aisa mo sa amin. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pag-ibig. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa lahat ng... Yan, church. Di namin mabayaran ang kaligtasan na amin natanggap nagmumula sa Lord. At hindi kami makabayad dito. Kahit anong gawin namin, simple lang ay nahanap mo sa amin. Magkaroon kami ng pasanin, pagmamahal sa iyong gawain. Itong ginamit mo sa unat na langin, sakripisyo at pangangaral ng ating ginagalang Evangelista Malapastor, Willis Talmida, Alala, beloved Mamadir, Santo Pastor, sa tanang may beloved children. Mga minamahal, habang nadama niyo pa presensya, habang nakataas isang kamay niyo, ipatong kamay niyo sa ulo niyo, lahat ay mag-rebuke with all power and authority. Ano mang klaseng karamdaman, problema, mayroon tayo kahirapan. At i-rebuke ito, hallelujah, sa pangalan ng Diyos. Opo, nakilang Diyos sa mamanang ibabang kapangyarihan mo sa aming kaligitaan. Pagpalain mo kami lahat, malapay mo sa mga sandali ito. Ang dalangin yung propeta, beloved noble pastor, mga beloved children, pamilya nila. At isaway namin lahat ito sa pangalan ng Jesus. I burn the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out from them right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed right now. Problem, Jesus, vices, blessed children, financially, peace, six, but remove their vices, poverty from their life, Lord. Bless them, Lord, and abundantly. In Jesus' name, fellowship is with the Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Lahat po tayo ay tumayo. Hoy na mahal. Pasensya na kayo ha. Lumampas tayo gamay. Taas yung gamay. Lumukso tayo ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, huli sa perma natin ngayon. So, tawagin ko na yung mga choir member. Kasi dito po, every anniversary natin, nagkakaroling yung mga finest choir para mayroon silang idagdag gastos sa mga project sa church. Yun pong ginagawa natin. Pag Friday, yung mga adult choir naman. Ngayon, mga finest choir na po. Aawit sila, ilagyan natin yung box sa gitna, at kayo po itatayo. Galing sa puso nyo po ang inyong pamasong handog para sa mga choir members na may... kuha muna tayo, special offering muna pala. Mauna muna ang special offering natin kaysa pamasko ng mga choir. Dakilang Diyos man, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Lord, sa lahat ng mga kapatira, hindi nagsasawa
sa mga pagbibigay nilang special love offering, Lord. Binisyo ni sa dalay mga pastor, ibalik kanila ng makalibong beses sa mga pala niyan, sa material, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Bless them so much right now, God. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y tumayo na. Tayo ka mo at pumunta sa gitna. Dahil maghulog kayo dyan sa box ng inyong pangkaruling handog sa ating Panginoon. Para sa project kasi ng mga finest square natin yan. No? Aawit sila. Mga ruling sila sa inyo. May bawal man mga ruling sa labas, kaya dito lang sa church simbahan. Amen? Eh, makabigay, tama, sa mga taga-station, makabigay na ka mo. Kaya, manindog na mo. Oo, yun, oh. The Lord has called, let every silver key, let Yes. every heart prepare him room. Oh, tumayo tayo. Let your sea and Awitan na to, let your sea and heaven and nature see. Oh, to the world the Savior reigns. Let merry souls depart. Oh, peace of love, peace of light. With the sounding joy, with the sounding joy. Let me hear to beat the sounding joy. No more
Amen. Galbisyo po at mga beloved choral. So tumayo na tayo, ma'am na mahal. Para hindi na mapigilan, uwi na tayo. Amen? Pagkatapos ating closing prayer, mayroon tayong child dedication. Yung anak ni beloved Brother Ray Hilong, tsaka ni Sister Julian Hilong. Ang ilang baby, yung pangalan ay Fruit May Faith Hilong. Akala ko fruity. Fruit, bunga ba? Fruit May Faith Hilong pala. Kasi sabi niya, bunga daw to ng pagtuo. Nang malapit na sa mga anak, grabing puri niya din, hilak siya, Lord. Ang prayer ko, Lord, pagtuo nga, hindi ko maglisod mga anak. Kaya sige sa kapuspos. Kusog mapuspos, siguro sa sobrang kapuspos niya, natakot yung bibi niya. Kaya pagdating doon sa isaktong pagpanganak na, wala. Sabi ng anak niya, goodbye, mama. Shh! Wala, hindi nakaabot sa midwife. Talagang lumabas ka agad. Kaya yung pangalan niya, Fruit May Faith Hilong. Bunga ng ilang panalangin palampalataya sa ating Panginoon. Amen? So maraming mga ninong, beloved Barry Alan Ilugaw, Anthony Flores, Mark Joseph Ortinsano, Barjo Peruas, Gerald de los Santos, Oliver Pacturan, Jeffrey Agmat, and Junjun Abuelo. Sister Bibit Nir, Pati Binyas, Aisa Solapas, Cristilo Ayon, Sir Aida Abad, Lina Agan, Vicky Bao, Anabel Camarubias, Miriam Vargas, Luila Luna Kane, Tagailo, Christine Jupiter, Anami Musico, Jennifer Labes, Almaya Teresa Pacturan, Elvis Sandigan, Joy Galgo, Karen Magallanes, Ami Cachiro, Magna Galindes, Philip Lorenosos, and Lisel Warden. Yan po ang mga ninong na napada isa. May isa pa ka baby, sandali lang. Ito naman, Aya Jaren Buyan, no? Anak ni Darin Ayan Madalo. Janmen Buwan. O maupay lagi ba gihalad? Kaysa una, ilan na ni gihalad siya na sa beach. Sabay ang birthday, sabi ko, hindi man kami pwede magpunta-punta sa mga beach pag may fasting. Ayaw talaga ninyo. Next time, pag Martes, last month, may general fasting sa Pasol House, huwag talaga kayo mag-schedule. Kasi hindi namin pwede unahin yung birthday kaysa fasting. Importante po yung prayer and fasting namin sa Pasol House. Amen? Minsan na lang yung taga-fasting, so madisturbo pa tayo. Hindi naman pwede ako pupunta yun para i-bless ko baby mo. Ako kakain, mga workid, gutom. Hindi rin pwede pagkantong siya, magsilos pa na ako. So, tanan na lang kami damay. Gutom kami tanan sa Diyos. Amen? Kaya next time po, huwag kayo mag-schedule na may fasting kami. Importante po yun, no? So, din na ito ngayon ihalad, no? Pero, dahil ulahiman pero habol magyapon. Siguro, may handa gyapon ni karon. Amen. Salamat sa mga handa nyo. Pray na tayo. Mamaya. Beloved Brother Roger Hanyo, closing prayer natin. Huwag mo na masyado habaan. Kay alas 3:15 na. Amen. Praise the Lord. Gilbis po, beloved Unin Pritzer Adi Binyas. Hallelujah. Manalangin tayo mga igsoon. Hallelujah. Magpahalan pagkaparehang Diyos sa langit sa matamis na pangalan ng Kristus. Munang dalangin mo, Pastor Registrada Almida, kasama niyo mga children. Malapinoon, salamat. Malapinoon, salamat. Yung banalap na sa presensya, malapinoon. Naming Mama, Panginoon, mula sa umpisa sa MC Julfusong Sulimsong, mala Panginoon. Salamat, Lord, salamat. Sa pasawitin mga choirs, pinagpalang patutuo, mala Panginoon, mga kapatiran, mala Panginoon. Salamat, Lord, salamat. Sa hallelujah. Lalong-lalo na sa manal. Hallelujah. Buhay na mga salita namin narinig sa apong ito, malapit pagbigay sa iyo, mala Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami ng generous heart, mapagbigay na puso, mala Panginoon. Para katustusing gawain, mala Panginoon, mga gastuhan, mala Panginoon. Salamat, mala Panginoon. Bisan pa sa ito yung paghiwalay ngayon, mala Panginoon, dalhin mo kami sa pamahay, mala Panginoon. Dinadala mo kami na safety, balik mo na safety, mala Panginoon. At ibalik mo sa sa ibang panampahan naman, Panginoon. Ipunin mo kami, hallelujah, para patuloy na purihin, pasalamatan. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan ka, mala Panginoon. Hiktikoptay kami, mala Panginoon. Kami mga padayon, mga simba, mga daig, mga himaya, mga pasalamat kanimo. Sa pangunang dalangin na mala Pastor, ang lahat ng pasalamat pagdadakila ay tanging sa iyo lamang, mala Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa po, Brother Roger, hanyo, maglamanuay tayo.
We love in the Lord, or Jesus loves you more. Yung mga ninong sa bata ni Jairene ay ni Darin ay si Melky Landasan, Brian Caber, Alan Jewel Timbal, Asroel Malili, Pati Binyas, Gloy Tagaylo, Aisa Lapas, Cristel Tagaylo, Salomite Fernandez, Noemi Anggot, Pritzy Barbier, Paul Jean Tagapaan, Vanessa Tayabas, Matit Bagdoran, Vicky Bao, Cristel Fernandez, Aida Soriano, Pipa Bray, and Bibi Lawan. Ato lingkuranan, ibalik nato sa proper nyo nga gikuhaan, yung mga lingkuranan, kahit di lang po. Kung nasa nyo gikuha ang mga lingkuranan, diya sa likod po sa aming CR, pag-ibalik nyo lang po, kahit di lang magtinabangay kita, at sa iba po kamana natin. Children's choir po, practice po tayo after Sorry po. Children's Choir, may practice po after sa gawain. Children's